Umpisa ang eksena at dito pinapaliwanag, ang Wailing Dragon Demon ay isang klase ng demonyo na kumakain ng ulo ng tao upang nakawin ang kanilang mga alaala at boses. Dahil ginagamit nito ang boses ng mga bata para mangakit ng biktima, tinawag itong Wailing Dragon Demon. Ang paborito nitong biktima ay ang mga taong nakakain ng matinding kawalan ng pag-asa, kaya bago nito hulihin ang kaniyang biktima, sinisigurado muna nitong idulot ang matinding pagdurusa sa kanilang puso para mas maging masarap ang kaniyang pagkain. Ang ganitong katangian ay naging posible dahil sa taglay nitong talino at kalupitan, mga bagay na kabisadong-kabisado ni Yise mula sa mga librong kaniyang nabasa sa aklatan. Bumalik ang eksena matapos patamaan ni Yise ang demonyo. Ginamit agad ng halimaw ang mga mukha ni Woljang at Guegyol para magmakaawa at magtanong kung bakit daw pumatay si Yise. Habang umiiyak ang mukha ni Guegyol at sinasabing akala nila ay mabait na bata ito. Ngunit nang walang pag-aalinlangan, muling inatake ni Yise ang mukha ni Guegyol at mabilis na lumayo bago tinanong si Guechion kung maayos lamang ang lagay nito. Nagtataka at utal na nagtanong si Guechion kung hindi ba sila nagkasundo kanina na tatakas na sila. Humingi ng paumanhin si Yise at sinabing hindi niya magagawa iyon. Dahil ang kasalukuyang demon hunt na ito ay tuluyang mabibigo kapag wala si Lord Guechion. Napatigil at napatitig si Guechion nang marinig ang salitang demon hunt mula sa isang bata. Sa gitna ng ganoong matinding peligro, bigla namang sumigaw si Ilchui mula sa likuran at nakiusap na itigil na nila ang pag-atake. Nag-aalinlangan niyang itinanong kung paano kung totoong buhay pa ang mga bata dahil ang mga mukha at boses ng mga ito ang mismong ginagamit ng demonyo at baka may pag-asa pa para mailigtas sila. Subalit malamig na sumagot si Yise at sinabing sumuko na siya. Binigyang diin ng bata na matagal nang patay sina Guegyol at Woljang at ang Wailing Dragon Demon ay ginagamit lamang ang kanilang mga putol na ulo para gayahin ang kanilang mga alaala at boses. Natahimik at hindi na makaimik si Ilchui habang agad namang sinamantalaan ng demonyo ang pagkakataon. Ginamit nito ang mukha ni Guegyol para kausapin si Ilchui. Nagmakaawa ito at nagtanong kung nakikilala pa ba sila ng kaniyang kuya bago isinigaw na sinusubukan silang patayin ni Yise at pakiusap na pigilan ito. Muling napaiyak sa matinding emosyon si Ilchui habang nakatitig sa mukha ng kaniyang pumanaw na kasama. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandali, isang kutsilyo ang mabilis na tumusok at direktang bumutas sa isa pang mukha sa katawan ng demonyo. At ito ay mula kay Yise habang malamig na nagsabi sa sarili na kailangan niya na ring magsanay sa mga pagtapon ng mga teknik pagbalik nila sa templo dahil hindi nito tinamaan ang tamang ulo. Laking gulat ni Guechion nang mapansin ang patalim at nagtanong kung paano nakuha ng bata ang ganoong uri ng mamahaling treasure na armas. Malamig na ipinaliwanag ni Yise na kinuha niya ang lahat ng gamit na maaari niyang dalhin mula sa armory at swerte na lamang kung maganda pala ang kalidad ng kaniyang nakuha. Agad siyang humarap kay Guechion at sinabing siya na ang bahalang humarang sa tuwing susubukan ng demonyo na gamitin ang mga boses ng mga bata. Kaya nakiusap siyang mag-focus lamang ang opisyal sa pagpatay sa halimaw. Habang nakatitig sa bata, napaisip si Guechion na tila may sira na nga sa pag-iisip ni Yise. Ngunit kung gagamitan niya ito ng lohika at rasyonal na pag-iisip, natanto niyang tama ang lahat ng ginagawang desisyon ng bata. Sa gitna ng ganoong matinding peligro, kailangan nila ng bawat tulong na maaari nilang makuha, kahit pa mula sa isang bata. Nagsimula nang gumalaw si Guechion at binalaan si Yise na huwag susugod ng walang pag-iingat. Buong tapang niyang sinabi na itataya niya ang kaniyang buhay para masigurong makakabalik ng ligtas ang bata sa Guisu Temple. Habang mabilis na lumulusob si Guechion para atakihin ang demonyo, dahan-dahang hinawakan ni Ilchui si Yise mula sa likuran. Umiiyak nitong itinatanong sa bata kung wala ba talaga itong puso at kung paano nito nagagawang maging ganoon kalamig. Isinisi niya muli ang nangyari kay Guegyol at sinabing nagkaganoon lamang ang bata dahil iniwan nila ito. Habang nananatiling tahimik si Yise, idinagdag pa ni Ilchui na kung nalaman lamang niya na hahantong sa ganoong trahedya ang lahat, mas mabuti pa sanang namatay na lamang silang lahat ng sama-sama. Nang walang alinlangan, mabilis na sinampal ni Yise si Ilchui para gisingin ito sa katotohanan. Pinaalalahanan niya ito na ang mawalan ng mahal sa buhay ay napakasakit at ang panoorin ng sariling pamilya na mamatay ay isang bagay na kailanman ay hindi malilimutan. Ipinaliwanag niya na normal lamang na sisihin ang sarili dahil nakaligtas ka habang ang iba ay namatay at natural lang na hilinging sana ay namatay ka na rin kasama nila. Inamin ni Yise na mas madali sanang mamatay na lamang ng sama-sama, ngunit tinanong niya si Ilchui kung ano ang mapapala niyon. Iginiit ng bata na kahit mangyari pa ulit ang sandaling iyon at iyon pa rin ang kaniyang pipiliin, ang mabuhay hanggang sa huli. Habang patuloy na nakikipaglaban si Guechion sa halimaw, idinagdag ni Yise na mabubuhay siya ng matagal at kapag nangyari iyon, uubusin at tatalunin niya ang bawat demonyo sa mundo. Dahil sa mga salitang iyon at sa matinding paninindigan ni Yise, biglang nagkaroon ng reaksyon ng demonyo na naging dahilan upang magkaroon ito ng malaking butas sa depensa. Puno ng pagtataka, ngunit mabilis na sumamantala si Guechion. Alam niyang ito na ang kaniyang pagkakataon para pabagsakin ang halimaw. Mabilis niyang hinawakan ang kutsilyong ibinato ni Yise kanina na nakabaon pa rin sa katawan ng demonyo at ginamit ito para hiwain ang mismong katawan ng halimaw. Matinding sakit ang naramdaman ng demonyo mula sa atake. Ang patalim na ibinato ni Yise kanina ay walang iba kundi ang Meridian Cutting Blade.
Isang treasure artifact na may kakayahang harangan ng daloy ng demonic energy sa loob ng katawan ng isang demonyo. Pang sino mang demonyo na mahiwa nito ay mawawala ng demonic energy at mabilis na hihina. Habang patuloy na lumulusob si Gwaechon, pilit pa ring ginagamit ng demonyo ang mukha at boses ni Goekyol para pigilan siya. Ngunit pinaalalahanan ni Gwaechon ang kaniyang sarili na ang nasa harap niya ay isang demonyo lamang at hindi ang mga bata. Ngunit sa gitna ng laban, biglang lumala ang sugat na natanggap ni Gwaechon kanina. Nanghina ang kaniyang katawan at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Na labis na ikinagulat at ikinaalarma ni Ilchui. Sinamantala ng demonyo ang pagkakataon at mabilis na inatake si Gwaechon. Napakadelikado ng sandaling iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa lahat ng kaniyang biktima, naramdaman ng Wailing Dragon Demon na nanganib ang kaniyang sariling buhay. Ang karanasang iyon ay nagdulot sa kaniya ng matinding inis at galit. Napanood ni Ilchui ang pagkamatay ng kaniyang Uncle Gwaechon habang dahan-dahang lumabas ang panibagong mukha nito upang maging bahagi na rin ng katawan ng halimaw. Habang dahan-dahang lumalapit ang demonyo kay Ilchui, napaisip ito na ang dapat sana'y madaling paghuli ay nag-iwan pa sa kaniya ng isang nakamamatay na sugat. Hanggat hindi ito gumagaling, kailangan nitong magtago. Ngunit bago iyon, kailangan muna nitong alisin ang sanhi ng kaniyang pagkainis, ang kakaibang biktima na sumira sa kaniyang plano. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Yise mula sa itaas at nagpakawala ng isang direktang atake sa likod ng demonyo. Matinding sakit ang naramdaman ng halimaw mula sa patalim ng bata. Malamig na nagsalita si Yise at sinabing dahil ibinubuhos ng demonyo ang galit nito kay Lord Gwaechon, halatang gipit na ito sa laban. Bigla namang lumabas ang mukha ni Goekyol at nagmakaawa kay Yise habang nagtatanong kung bakit hindi raw siya nakikilala nito, gayong siya ang totoong Goekyol. Ngunit walang kaisip-isip na hiniwa at pinutol ni Yise ang nagpanggap na mukha ni Goekyol. Agad namang lumabas ang isa pang mukha sa katawan ng demonyo na nagmamakaawang patawarin siya dahil mayroon pa siyang asawa at mga anak. Agad din itong inatake ni Yise habang sinasabing magmakaawa man ito ng paulit-ulit. Kailanman ay hindi siya magpapakawala ng isang demonyo ng buhay. Ipinagpatuloy ni Yise ang kaniyang walang awang pag-atake. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng matinding tunog ng pagkabali at pagkadurog ng katawan ng halimaw. Sa maikling sandaling iyon, di isang bagay lamang ang pumasok sa isip ng lahat ng nakakakita. Nakatitig si Ilchui kay Yise habang utal na nagtatanong sa sarili kung paano nagagawang pumatay at sumaksak ng bata ng ganoon na lamang. Habang nakatayo sa harap ng umuungol at umiiyak na demonyo dahil sa matinding sakit, tiningnan lamang ito ni Yise ng walang anumang emosyon. Napaisip na lamang siya na kaya rin pala ng mga demonyo ang gumawa ng ganoong uri ng mukha at pagmamakaawa. Isang magandang kaalaman para sa kaniyang susunod na mga laban. Nagsimula ang eksena ng tuluyang mapatay ni Yise ang demonyo. Nakatitig lamang si Ilchui sa kaniyang harapan habang pumasok sa kaniyang isip ang matinding trahedya. Patay na sina Woljang, Goekyol at maging si Uncle Gwaechon. Biglang lumitaw si Yise sa kaniyang harap at nagtanong kung maayos lamang ba siya. Nagulat si Ilchui, ngunit agad na humingi ng paumanhin si Yise dahil sa kaniyang biglaang pagsasalita. Sinabi ng bata na kailangan niya ang tulong ni Ilchui at tinanong ito kung nakakatayo pa ba siya. Samantala, lipat ang eksena at napansin ng grupong naghahanap sa mga bata na may papalapit sa kanila. Laking gulat nila nang makitang buhat ni Yise ang bangkay ni Lord Gwaechon, habang si Ilchui naman ay bitbit ang mga putol na ulo ng kaniyang mga kaibigan. Lipat ang eksena sa loob ng silid kung saan umiiyak si Gonga habang naaalala ang balita. Yung balita ukol sa pagbabalik ng dalawang bata sa Guisu Temple ay nagdala ng napakasakit na katotohanan. Habang nakikinig sa kwento ni Ilchui na pinatay ng demonyo, sina Woljang, Goekyol at Uncle Gwaechon, pilit na ayaw paniwalaan ni Gonga ang kaniyang narinig. Ngunit ang emosyon at mukha ni Ilchui ang nagpatunay na totoo ang lahat. Simula noong araw na iyon, ikinulong na ni Ilchui ang sarili sa kaniyang silid at hindi na nakikipag-usap. Ang tanging naririnig lamang mula sa kaniyang pintuan ay ang kaniyang patuloy na pag-iyak na nagdudulot ng matinding sakit sa puso ni Gonga. Samantala, si Yise naman na nakabalik kasama niya ay patuloy lamang sa kaniyang pang-araw-araw na gawain na tila walang anumang nangyari. Habang nakatitig kay Yise, napaisip si Gonga na matapos ang lahat ng trahedya ay dapat sanang nagpapahinga ang bata, ngunit napakahirap lapitan ni Yise. Nagsimula namang magtsismisan ng iba pang mga taga nayon habang nakatitig kay Yise. Pinag-uusapan nila na ang bangkay ni Woljang at Goekyol ay may mga bakas ng palakol at may mga tsismis na ang taong iyon ang mismong humawak at gumamit ng palakol. Dahil ayaw magsalita ni Ilchui, napaisip ang mga tao kung posible bang ang batang tao na iyon ang pumatay sa kaniyang mga kasama. Nagtaka sila kung paanong ang mga kaibigan nito sa loob ng isang taon ay namatay, ngunit wala man lang pagbabago sa malamig nitong mukha, kaya lalo pa itong naging kaduda-duda sa kaniyang mga mata. Sa kabilang parte, nagbago ang eksena sa loob ng templo kung saan nakahimlay ang mga labi ng mga pumanaw. Nakatayo sa harap ng mga ito si Mongrion habang bakas sa kaniyang mukha ang matinding gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Habang nakatitig sa mga bangkay,
Napaisip si Mongrion kung paanong nakapasok ang isang mid-grade yogwi sa ganoon kalapit sa Guisu Temple habang wala siya. Nang suriin niya ang barrier sa kaniyang pagbabalik, wala namang kahit anong sira o problema rito, kaya nagtaka siya kung paano nakalusot ang halimaw. Lumingon si Mongrion kay Yise at mahinahong sinabing alam niyang napakabigat ng pinagdaanan ng bata, ngunit nagawa pa rin nitong iuwi ang mga labi ng kaniyang mga kasama. Pinuri niya si Yise bago humingi ng paumanhin at pakiusap na ikwento ng eksakto kung ano ang totoong nangyari ng araw na iyon. Agad namang sumang-ayon si Yise, isinalaysay niya ang buong pangyayari mula sa unang paglitaw ng demonyo, ang pagtanggap nila ng mga sugat hanggang sa kung paano ginamit ng halimaw ang mga alaala ng mga bata para linlangin at patayin si Lord Guecheon, hanggang sa kung paano niya hinarap at tuluyang pinatay ang demonyo. Matapos marinig ang kwento, galit na hinarap ng dalawang kasama ni Mongrion si Yise. Questionable para sa kanila ang naging desisyon ng bata na iwanan si Goegeol matapos magtamo ng malubhang sugat, pati na rin ang walang awang pagdurog nito sa mga ulo ng mga batang kinain ng Wailing Dragon Demon. Malamig na sumagot si Yise at sinabing bagamat marahas ang kaniyang mga desisyon, iyon ang pinakamagandang paraan upang makaligtas. Hindi makapaniwala ang dalawang kasama at nagtanong kung paano nagagawang magsalita ni Yise nang ganoon kakalma tungkol sa kamatayan ng mga kasamahang nakasama at nakalaban niya sa mahabang panahon. Subalit bago pa man lumala ang usapan, mabilis na nagsalita si Mongrion at pumigil sa kanila. Galit niyang pinagalitan ang dalawa dahil sa paggawa ng kaguluhan sa harap ng kanilang mga pumanaw na kasama, at agad silang inutusang lumabas. Subalit sumubok magreklamo ang dalawa, agad ipinakita ni Mongrion ang kaniyang seryosong mukha, kasabay ng pagpapakawala ng isang matinding aura at kapangyarihan. Dahil dito, wala silang nagawa kundi ang sumunod at agad na umalis. Humarap muli si Mongrion kay Yise at nakiusap na huwag na lamang nitong pagtataniman ng sama ng loob ang dalawa, dahil hindi lamang daw nagawa ng mga ito na pigilan ang kanilang galit dahil sa pagkawala ng kaniyang mga kasamahan. Malamig namang sumagot si Yise na huwag mag-alala ang pinuno para sa kanya, dahil maayos lamang ang kaniyang lagay. Iniharap ni Mongrion si Yise at sinabing purong katotohanan lamang ang sinabi ng bata nang walang ipinapakitang anumang emosyon. Tinanong niya si Yise kung hindi ba pumasok sa isip nito na ang ganoong paraan ng pagsasalita ay magdudulot lamang ng galit at sakit sa iba. Malamig na sumagot si Yise na siguradong galit sa kaniya ang tatlong pumanaw, kaya nararapat lamang na may isang taong tatanggap ng galit ng mga tao para sa kanila. Bahagyang nagulat si Mongrion at tinanong ang bata kung iniisip ba nitong kapag tinanggap niya ang lahat ng galit at sisi ay magkakaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ng mga pumanaw. Nagtataka namang nagtanong si Yise sa pinuno kung hindi rin ba ito galit sa kanya. Napabuntong hininga si Mongrion at sinabing tila gustong-gusto ng bata na mapagalitan ito. Tinanong niya si Yise kung papagalitan ba siya sa pagkuha ng artifact mula sa treasure hall nang walang pahintulot o sa paglabag sa patakaran ng Guisu Temple na nagdulot ng kamatayan ng tatlo. Binigyang diin ng pinuno na sa lagay nila ni Ilshui sa mga oras na iyon, walang maidudulot na mabuti kung ibubuhos niya ang kaniyang galit sa kanila. Humingi na lamang ng paumanhin si Yise. Habang nakatitig sa bata, napaisip si Mongrion tungkol sa nangyari. Ang makakita ng isang batang pilit na pinapasan ang lahat ng sakit at sisi ng mag-isa ay hindi nagdudulot ng kapurihan. Sa halip, nakakadismaya at nakakalungkot lamang ito. Subalit, nagbago ang pakikitungo ni Mongrion at pinaalalahanan ng bata na isang taon na ang nakalipas simula nang dumating ito sa Guisu Temple. At bagamat binibigyan niya ito ng mga gawain, kailanman ay hindi pa niya ito tunay na tinuturuan. Sinabi niya kay Yise na ibibigay na niya ang kaniyang unang aral. Lumapit si Yise at lumuhod sa harap ng mga bangkay habang ipinaliliwanag ni Mongrion na mula sa sandaling iyon, magsasagawa sila ng isang ritual para sa mga pumanaw, ang Consolation Ceremony. Ipinaliliwanag ng pinuno na kapag ang mga demonyo o ang mga taong pinatay ng demonyo ay hindi naisagawa ng maayos ang huling hantungan, ang kanilang galit ay magsisilang ng mga bagong demonyo. Ito ang pinakabatayang kaalaman na kailangang matutunan ng sino mang nagnanais na maging demon hunter. Nag-alangan si Yise at nagtanong kung nararapat ba sa isang taong tulad niya na mag-alay ng ritual para sa kanila. Tumingin si Mongrion at sinabing ang ritual na iyon ay idinisenyo upang magawa kahit ng mga ordinaryong tao na walang spiritual energy, kaya wala siyang magiging problema. Ngunit nilinaw ni Yise na hindi iyon ang kaniyang punto. Nag-aalala siya na baka mas magalit at mamuhi pa ang mga pumanaw na kaibigan kung siya ang magsasagawa ng seremonya. Malamig ngunit may pag-unawa na sumagot si Mongrion na hindi niya malalaman ang sagot kung hindi niya susubukan. Inutusan ni Mongrion si Yise na hawakan ang consolation prayer sa kaniyang kaliwang kamay, habang ang ritual bell naman ay sa kaniyang kanang kamay, at bigkasin ang panalangin ng may buong paggalang at respeto. Binanggit na ni Yise ang panalangin at nanalangin na sana ay lumisan ng may kapayapaan ang mga kaluluwa ng kaniyang mga kasama habang sinusundan ang liwanag ng kanilang pagbabalik. Sumunod naman si Mongrion at ipinagpatuloy ang panalangin. Nanalangin siya na bagamat ang kanilang mga kaluluwa ay isinilang na may daladalang demonic energy, sana ay hindi sila tuluyang mahulog sa malalim na bangin ng demon realm, at sa halip ay muling isilang bilang tao. Habang pinapatunog ni Yise ang bell, biglang lumitaw sa kaniyang isip ang mga boses at imahe ng kaniyang mga pumanaw na kasama.
Isinisigaw ng mga ito na nangyari ang lahat dahil sa kaniya at dahil dumating siya sa Guisu Temple. Habang umiiyak at nagtatanong kung bakit sila inabandona. Habang nakapikit at nananatiling tahimik si Yise, ipinaliwanag ni Mong Rion na ang consolation ceremony ay hindi lamang nagtatapos sa simpleng paggawa ng ritual. Kailangang maiparating ng buong puso ang tapat na kagustuhang ibigay ang kapayapaan sa kanila at magtatagumpay lamang ito kapag tinanggap ng kaluluwa ang alay na iyon. Kaya naman, depende sa naging ugnayan ng mga tao, may mga pagkakataong nagtatapos sa kabiguan ng ritual. Binigyang diin ng pinuno na hindi ito makikita ng isang taong walang spiritual energy. Ngunit habang nakatitig siya kay Yise, nakita niyang pinaliligiran na ito ng mga kaluluwa ang bata. Matalinhagan niyang sinabi na tila hindi naman tinatanggihan ng tatlo ang kapayapaang inaalay ni Yise. Nagtatakang nagtanong si Yise kung ibig sabihin ba niyon ay nagtagumpay ang kanilang ginawa. Ngumiti si Mong Rion at kinumpirma na matagumpay ang isinagawang consolation ceremony. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Yise ang kaniyang emosyon at tuluyan ng bumuhos ang kaniyang mga luha. Habang pinapanood ang bata, mahinahong sinabi ni Mong Rion sa kaniya na itigil na nito ang labis na pagsisi at pagpapahirap sa kaniyang sarili. Ipinagpatuloy ni Mong Rion ang pakikipag-usap kay Yise at sinabing dahil nagtagumpay ang consolation ceremony, malinaw na hindi galit sa kaniya ang tatlong pumanaw. Naramdaman ng mga ito na kailanman ay wala siyang masamang intensyon sa kanila. Bahagyang napayuko si Yise at sinabing napakagulo ng kaniyang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala na hindi siya kinamumuhian ng mga ito matapos ang kaniyang ginawa. Dahil kahit ang kaniyang sarili ay itinuturing na niyang isang halimaw, pinaalalahanan siya ni Mong Rion na huwag magsalita ng ganoon. Sinabi ng pinuno na kung maririnig lamang siya ng mga magulang na nagluwal sa kaniya, tiyak na madudurog ang puso ng mga ito at maiiyak sa sakit. Nagtataka namang nagtanong si Yise kung ang mga taong hindi man lang niya nakita, ang mukha ay totoong iiyak para sa kaniya. Natahimik ng ilang sandali si Mong Rion bago tinanong ang bata kung ang mga taong nagpalaki sa kaniya sa Subu Village ay hindi niya tunay na mga magulang. Inamin ni Yise na sila ay kaniyang mga adoptive parents lamang na nagpatuloy sa kaniya. Ipinalwanag ng bata na kailanman ay hindi pa niya naikukwento ang kaniyang nakaraan sa pinuno, kung saan siya ipinanganak o kung sino ang kaniyang mga tunay na magulang dahil wala rin siyang anumang alam. Ang pinakamaagang alaala na mayroon siya ay ang nakahandusay niyang katawan sa gitna ng malakas na ulan. Ang nakakita sa kaniya noon ay isang kilalang scholar sa kaniyang lugar at sa tulong nito ay naampun siya ng isang pamilya. Kahit alam ng mga umampon na iba siya kumpara sa ibang mga bata, kailanman ay hindi nila ito ipinaramdam sa kaniya at minahal siya na parang sariling anak. Kaya naman, ginawa ni Yise na layunin sa kaniyang buhay ang makaganti at makabawi sa kanila balang araw. Ipinagpatuloy ni Yise ang kaniyang kwento at sinabing ang kaniyang buong pamilya ay walang awang pinaslang ng mga demonyo. Dahil doon, ang tanging natira na lamang sa kaniyang buhay ay ang matinding hangarin na maghiganti sa pag-asang mababawasan nito ang labis na konsensya at pagdudusang kaniyang nararamdaman. Habang nakikinig, naawa si Mong Rion sa bata at napaisip sa kaniyang sarili. Napagtanto niya na kahit hindi tunay na dugot laman ni Yise ang kaniyang pamilya, napakatindi pa rin ang pagmamahal at pagpapahalagang ibinigay ng bata sa kanila. Naramdaman niyang napakasakit ng sinapit ng batang ito. Humarap si Mong Rion kay Yise at nagtanong kung bakit iniisip nitong hindi na niya mababayaran ang kabutihan ng kaniyang pamilya dahil lamang sa nawala na sila. Sinabi ng pinuno kung bakit hindi na lamang niya tuparin ang huling hiling na naiwan ng kaniyang mga magulang. Nagtatakang nagtanong si Yise kung ano ang ibig sabihin ng pinuno sa huling hiling. Ipinaliwanag ni Mong Rion na kung ang mga umampon sa kaniya ay minahal at inalagaan siya ng walang anumang pagtatangi. Tiyak na ang tanging hiling ng mga ito ay ang lumaki siyang maayos tulad ng ibang karaniwang bata. Kung magagawa niyang lumaking mabuting tao at mabuhay ayon sa kagustuhang iyon, hindi ba't iyon ang magbibigay ng kapayapaan sa kanila sa kabilang buhay nang walang anumang pagsisisi? Natahimik ng ilang sandali si Yise bago nagtanong kung ibig sabihin ba niyon ay may magagawa pa rin siya para sa mga pumanaw, para sa kaniyang mga magulang at sa kaniyang mga kaibigan. Bahagyang ngumiti si Yise at sinabing kasabay ng pagpuksa niya sa lahat ng demonyo, tutuparin niya rin ang mga huling hiling na naiwan ng kaniyang mga mahal sa buhay. Masayang nagpasalamat ang bata at sinabing napakarami niyang natututunan mula sa pinuno. Subalit napatitig at nagulat si Mong Rion sa naging pagtanggap ng bata sa kaniyang mga salita. Napaisip ang pinuno na sinabi lamang niya iyon dahil gusto niyang lumaking normal na bata si Yise. Ngunit hindi niya akalaing gagawin din ito ng bata bilang panibagong mabigat na pasanin at responsibilidad na kaniyang bibitbitin. Bagamat ganoon, nagpasalamat pa rin si Mong Rion na kahit papaano ay nakikita niyang nabawasan ang sakit sa mukha ng bata. Ngunit sa kabilang banda, batid ng pinuno na ang paraan ng pamumuhay ni Yise ay isang tuloy-tuloy na pagdurusa sa kaniyang sarili. Isang landas na katulad din ng pinagdaanan ng iba pa nilang mga kasama. Biglang nagtanong si Mong Rion kung ilang taong gulang na ba si Yise at sinagot siya ng bata na 11 na siya. Ipinaalala ng pinuno na may 5 taon pa bago ito mag-16. Doon ay isinulong niya ang isang panibagong ideya,
ang pumunta sa pinakakilalang demon hunting organization sa buong mundo pagdating ng kaniyang tamang edad upang kumuha ng entrance exam. Nagtakang nagtanong si Yise kung ang tinutukoy ba ng pinuno ay ang Daimudo. Nagulat si Mongrion dahil alam na agad ito ng bata. Ipinaliwanag ni Yise na nabasa niya ito sa aklatan, ngunit nag-alangan siya dahil ang Daimudo ay isang samahan ng mga cultivator at hindi niya alam kung tatanggapin ba ang isang tulad niya roon. Ipinaliwanag ni Mongrion na ang isang immortal ay isang nilalang na lumagpas sa hangganan ng pagiging mortal at humamon sa mga batas ng kalangitan. Ang cultivation naman ang landas na tinatahak upang maging immortal at ang mga cultivator ang mga taong nagsusumikap sa landas na ito. Sinabi ng pinuno na ang paraan ng cultivation sa Daimudo ay kilala bilang Demon Exorcising Spirit Arts. Sa pamamagitan nito, nakapagtaboy sila ng napakaraming demonyo at nakatipon ng napakalakas na spiritual energy. Kung makakasali si Yise sa kanila, matututunan niya ang lahat ng mga pamamaraan ng pagpuksa sa demonyo hanggat gusto niya. At marahil, doon din niya matutuklasan kung siya nga ba ay tunay na halimaw. Bago pa man maguluhan si Yise, idinagdag ni Mongrion na ang mga cultivator ay mga taong abala sa pag-abot ng mas mataas na antas ng cultivation at hindi sila nag-aalinlangang gumawa ng mga kakaibang bagay para lamang maabot ang kaniyang layunin. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing sila ng mundo bilang mga halimaw. Ngumiti si Mongrion at tinanong ang bata kung hindi ba ito nagtataka kung maiisip pa rin ba nitong halimaw siya kapag nakalubog na siya roon. Napatitig si Yise at nagdesisyon. Sinabi niya sa pinuno na kapag lumapit na siya sa edad na 16, aalis siya upang kumuha ng entrance exam sa Daimudo. Pumayag si Mongrion at sinabing iyon ay isang matalinong desisyon. Nagpaalam siya upang tapusin ang pagpuksa sa iba pang natitirang mga demonyo sa paligid at nangakong sa kaniyang pagbabalik ay sisimulan na nila ang paghahanda sa katawan ni Yise para sa Daimudo. Ngunit bago umalis, nag-iwan ito ng payo. Inirekomenda niya kay Yise na subukang magkwento at magbukas ng sarili sa iba pang mga dokkaibi. Ipinaalala niya sa bata na kung paanong nagkamali siya sa pagintindi sa kagustuhan ng mga pumanaw. Baka maging ang mga natitirang dokkaibi ay may maling pagkakakilala at pagkakaintindi rin sa kanya. Natahimik lamang si Yise at malalim na napaisip habang pinagmamasdan ng pagalis ng pinuno. Kinaumagahan, sa loob ng silid ni Ilchui ay patuloy pa rin ang kaniyang dalamhati. Patuloy niyang sinisisi ang sarili. Pumasok sa kaniyang isip na nangyari ang lahat ng trahedya dahil lamang sa kaniyang ideya na manghuli ng child ghost, kaya pakiramdam niya ay mas mabuting mamatay na lamang din siya. Biglang may bumasag sa katahimikan nang may tumusok at sumilip sa kabila ng pader ng kaniyang silid. At ito ay si Yise na dahan-dahang nagsalita mula sa labas. Sinabi niya kay Ilchui na nabalitaan niyang hindi pa ito lumalabas ng silid simula noong araw na iyon, kaya napagdesisyonan niyang bisitahin ito. Humingi ng paumanhin si Yise sa nangyari at inamin na malamang ay nagulat at natakot si Ilchui nang atakihin niya ang mga mukha ni Woljang at Gwegiol sa harap nito. Ipinaliwanag ng bata na nabubuhay lamang siya para pumatay ng demonyo at kapag nakakakita siya ng halimaw, iyon lamang ang tanging bagay na pumasok sa kaniyang isip. Alam niyang itinuturing din siyang isang halimaw ni Ilchui dahil doon. Subalit, sinabi ni Yise na tila nakakakita na siya ng panibagong dahilan para patuloy na mabuhay. Gagawin at tutuparin daw niya ang mga bagay na hindi na nagawa ng mga pumanaw. Para kay Lord Guaicheon, susubukan niyang maging isang kuya na marunong ding mag-alaga ng mga bata. Para naman kay Woljang, magsisikap si Yise na maging pinakadakilang demon hunter sa buong mundo. At para naman kay Gwegiol, na nangarap na magkasundo silang lahat, pilit niyang bubuksan ang kaniyang puso. Inamin ni Yise na hindi siya magaling magsalita at mahina siya sa pagpapahayag ng kaniyang nararamdaman. Ngunit nakiusap siya kung maaari ba siyang pumasok upang makausap si Ilchui. Buong tapat niyang sinabi na kahit gaano pa katagal ang lipas ng panahon, gusto niyang maging tunay na kaibigan nito. Humingi rin siya ng paumanhin sa butas ng bintana. Nangako siyang aayusin din ito agad bago siya umalis. Sa kabilang panig ng pinto, narinig ni Gonga at Chanmo ang lahat ng sinabi ni Yise. Nabalot ng matinding emosyon si Gonga, kaya hindi na nito napigilang yakapin si Yise habang umiiyak sa labis na paghanga at awa. Paglipas ng ilang mga araw, sinubukan din ni Yise na lapitan ang dating kasama ni Mongrion, ang taong kumonpronta sa kaniya noong kaniyang ikinukwento ang nangyaring trahedya. Ngunit tila ayaw na siyang kausapin nito at mabilis lamang siyang tinalikuran at iniwanan. Bumalik ang eksena sa aklatan kung saan patuloy pa rin si Yise sa kaniyang araw-araw na gawi sa pagbabasa ng mga libro. At sa tuwing darating si Mongrion, patuloy nito siyang sinasanay ng walang patid. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagsasanay sa ilalim ni Mongrion, hindi pa rin tumitigil si Yise sa pag-aabang sa labas ng silid ni Ilchui. Araw-araw, anuman ang panahon, ulan man o init, ilang taon ang mabilis na lumipas. Ipinakita ang dalagang si Gonga kasama si Chanmo habang nagluluto sa kusina. Nang kumuha ng pagkain si Gonga at lumabas ng bahay, isang magandang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mukha nang makita ang isang lalaking nakatayo. Masaya ngunit pabulong siyang nagsalita kung bakit hindi man lang ito nagsabi nang makarating doon at naghintay lamang ng tahimik sa labas. Sumagot ang lalaki at sinabing mukha kasing busy si Gonga kaya naghintay na lamang muna siya. Patawang sumagot si Gonga na isisilbi na niya agad ang pagkain para sa kanya at doon ipinakita ang lalaki
na ngayon ay isa ng ganap at lumaking binata na si Yise. Nagsimula ang eksena habang masayang kumakain sina Yise at ang head ng Guisu Temple na si Mongrion. Nagbiro ang head na tila naging matakaw na si Yise, ngunit pinaliwanag ng bata na masarap kasi ang luto ng chef at gusto niyang mabusog bago siya umalis. Pinagsabihan din siya ng head nang huwag nitong ubusin pati pagkain niya. Samantalang tinanong din ito kung natapos na ba niya ang lahat ng kailangang gawin bago umalis. Kumpirmado namang pinaliwanag ng bata na kinilala na siya sa Dokaibi Martial Arts at nabasa na rin niya ang bawat libro sa silid-aklatan. Hindi makapaniwala ang head na nagawa iyon ng bata habang sabay na nagsasanay. Binanggit nito na itinuturing ng ibang Dokaibi na impyerno ang kaniyang pagsasanay, ngunit itinama ito ni Yise. Para sa kaniya ang panahon ng pagsasanay kasama ang head ang naging pinakamahalagang bahagi ng kaniyang buhay. Napangiti naman ang head sa pagbabago ng bata at sinabing malaki na nga ang pinagbago nito kumpara nung una silang magkita. Bago ang kaniyang pag-alis, pinuntahan ni Yise ang pintuan ni Ilchui para magpaalam at sabihing patungo siya sa Cheong Sangyong. Ipinaabot niya na bagamat hindi sila naging malapit, babalik siya at ipinaabot niya na umaasang nasa mabuting kalagayan ito. Biglang nagulat si Yise nang may lumabas na kamay sa pintuan. Nagsalita si Ilchui sa unang pagkakataon matapos ang 5 taong pananahimik. Inamin nito na nahirapan siyang lumabas ng silid dahil sa matinding puot at kasalanan matapos paslangin sina Waljang, Goegeol at Uncle Guacheon. Ngunit dahil sa patuloy na pagkwento ni Yise tungkol sa pagharap sa sakit, na-realize nito na hindi pagdurusa ang kailangan niya. Nagdesisyon si Ilchui na gusto niyang maging katulad ni Yise at nangakong lalabas din sa silid na yon upang magkita silang muli. Nangakong maghihintay si Yise bago tuluyang lumakad paalis. Sa labas ng templo, tinanong ng head si Yise kung siguradong ayaw nitong magpasama, ngunit nagdesisyon ang bata na maglakad ng mag-isa sa kaniyang mahabang paglalakbay. Bago siya tuluyang umalis, inabot sa kaniya ng head ang Meridian Cutting Blade. Napahinto si Yise sa gulat at sinabing hindi niya matatanggap ang ganoong kahalagang sandata. Paliwanag ng head, inihanda nila ang lahat ng iyon para sa kaniya bilang pamilya, kaya hindi dapat siya tumangging tanggapin ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating din ang iba pang mga Dokaibi sa templo upang magbigay ng kani-kanilang mga regalo at pabaon para kay Yise bilang kabayaran sa lahat ng mga tulong at obligasyong ginawa niya noong naroon pa siya. Nanghihingi rin sila ng paumanhin sa mga naging maling pagtrato at pagkakakilala sa kanya noong una. Nag-abot sila ng mga mamahaling regalo tulad ng mga Spirit Stone na napakahalaga kahit para sa mga cultivator. Labis naman ang pasasalamat ni Yise sa kanilang kabaitan. Kahit ang mga Dokaibi na dating may ayaw sa kanya ay napamahal na rin sa bata sa paglipas ng panahon. Lumapit din si Gonga at inabot sa kaniya ang tinatawag na Milkhorn, isang natanggal na lumang sungay ng batang Dokaibi bago ito maging ganap na adulto. Bukod sa napakahalaga nitong sangkap para sa paggawa ng elixir, may malalim din itong kahulugan dahil tila isang alaala ito na ibinabahagi para laging alalahanin si Gonga. Habang nagpapasalamat si Yise, biglang nagbiro ang head kung bakit hindi muna mag-iwan ng binhi si Yise bago umalis dahil interesado rin siyang makakita ng hybrid na tao at Dokaibi. Napasigaw at namula sa hiya si Gonga dahil sa patutsada ng head habang si Yise naman ay napangiti na lamang. Bago tuluyang lumakad paalis, yumukod at nagpaalam si Yise sa lahat. Pinasalamatan niya ang templo sa pagtanggap sa kaniya bilang pamilya kahit na iba ang kaniyang lahi at nangakong hindi niya kailanman lilimutan ang kabaitang ipinadama sa kaniya. Bilang ganti, pinaalalahanan siya ng templo na magpalakas pa, huwag mag-alala sa kanila at bumisita kapag may oras. Naghihiyawan at nagiiyakan pa ang ilan sa pag-aalalang huwag siyang magpapalipas ng gutom at huwag silang kakalimutan. At sa huling ngiti ni Yise, tuluyan na siyang humakbang patungo sa kaniyang bagong paglalakbay. Nakarating si Yise sa Cheong Sangyong kung saan agad siyang nagtungo sa registrasyon para sa Demudo Entrance Exam. Sa gitna ng pagpaparehistro, tinanong siya ng tagapamahala tungkol sa kaniyang pangalan, edad, pinagmulan at kung may kinabibilangan siyang samahan. Isinagot ni Yise na siya ay 16 na taong gulang mula sa Subu Village, ngunit pinalipas na lamang niya ang pagbanggit sa Guisu Temple dahil sa kaniyang pag-aalinlangan. Pinapirma si Yise sa isang kasunduan na nagtatadhing wala siyang karapatang magreklamo kung sakaling mapinsala o mamatay siya sa gitna ng pagsusulit. Nang tanungin niya kung marami bang namamatay dito, tinanong lamang siya ng tagapamahala kung susuko ba siya kung sabihin niyang oo, na agad namang tinanggihan ni Yise. Matapos makuha ang kaniyang registration tag, ipinaalala sa kanya na magsisimula ang pagsusulit sa loob ng 2 araw sa oras ng Hour of the Goat, 1:01 p.m. Habang naglalakad sa mga kalsada ng Cheong Sangyong, napansin ni Yise ang kakaibang aura ng lugar at ng mga taong nakatira rito. Dahil narito ang sentro ng Daimudo, ang pinakamalakas na organisasyon ng mga Demon Hunter.
Napagtanto ni Yise na totoong maraming malalakas at kakaibang nilalang ang nandidito. Habang pinagmamasdan ng paligid, napangiti si Yise at naitanong sa sarili kung makakatagpo kaya siya rito ng isang mas matinding halimaw kaysa sa kaniyang sarili. Dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.